Nagkakaroon di umano ng crisis sa NBA ang mga player gaya ni Wemby, Embiid, Trae Young, Giannis at kahit yung iba pa na nagkakaroon ng early season injury. Hindi pa nga umaabot ng 21 games, injured na yung iba. Yung katulad naman ni Embiid, injury prone na talaga at iniintay na lang din kung kakayanin niya pang maglaro ng ilang season. Dumagdag pang walang Kyrie, VanVleet, Tatum, Haliburton at Damian Lillard. Frustrated na yung mga executive dahil sa nangyayari sa mga player nila, pati yung investment tinamaan na rin. Inalis na rin ang rason dahil sa workload ng mga player at ang tinuturong dahilan hindi properly condition papasok ng season. Parang nakakahiya nun kay Nikola Jokic. Kapag chinek kasi yung schedule, prior na si Adam Silver ang naging commissioner, mga 2013 season kay LeBron na lang sa Miami, late nag-umpisa nun ang NBA season October 30. Sa loob ng first 10 days ng season si LeBron at sa Miami, meron siyang 6 games in 10 days. Sa 2025-26 season, ganun din naman, 6 games in 10 days pero nag-start sila ng 9 days na mas maaga kumpara dati. Kapag papasok na yung mid-season, halos parehas lang din naman ang bilang ng games. Ang pinagkaiba nga lang kapag nagkaroon ng back-to-back game ang isang team dati prior nung si Adam Silver ang commissioner or kaya kahit nung bago mag 2010, ang mangyayari doon 2 to 3 days ang pahinga ng mga teams bago lumaro ulit. Hindi tulad ngayon na 1 to 2 days ang pagitan kung sakaling merong back-to-back. Swerte na nga nung maka 2 days eh. Kahit nung mga 90... Hindi tulad ngayon na 1 to 2 days ang pagitan ng mga games, swerte na nga yung maka 2 days kapag after back-to-back. Kahit noong mga 90s, kapag papasok na mid-season, ganun din. Sa last year ni Jordan sa Bulls, October 30 nagsimula yung season. Mas hectic ang first week nila kumpara yung papasok ng mid-season. Mas malala ang back-to-back game nila kumpara ngayon. Andun din na nagkakaroon ng 2 to 3 days na interval kasunod pa na merong 4 days pa minsan. Tinurong rason, isiniksik kasi yung mga tournament na ginagawa ni Adam Silver. Binawasan yung back-to-back game ngayon pero interval naman ng mga laro isang araw lang. Mas malala kapag road games pa. Ang report pa dati kaya pinaaga ang umpisa ng season para mabawasan yung load ng team. Isa pa doon, binawasan din yung mga pre-season game dahil sinabing hindi naman kailangan yun dahil kumpleto na ang mga teams after pa lang pumasok ang training camp. Tulad na lang din ni Victor Wembanyama, imposibleng wala sa kondisyon to eh. Grabe yung training na ginawa nung off-season. Meron pang Kung Fu Master. Nakamintis na agad siya ng 4 na games. 3-1 record naman ng San Antonio mula nang ma-injured si Wemby. Wala pang sinasabi kung kailan babalik si Wembanyama dahil sa kanyang calf strain injury. Ang iniisip na nga lang ngayon kapag bumalik si Wemby, ilang games ang lalaroin niya kung sakali bago ma-injured ulit. Hindi pa naman out ng season si Wembanyama, nagpapagaling pa lang. -4 na nga lang agad siya dahil sa bilang ng games na dapat niya makuha. 13 games na lang ang natitira na kailangan niyang hindi mamintes para sa individual awards. Pinagmukhang mahina ni Nikola Jokic yung iba mga player ngayon lalo na sa American side. Parang wala ngayon nagpapakita ng mga workout video nila na ginagawa ng mga player kapag off-season. Or kaya yung intense workout na parang panakot, storm is coming, kaso injury is coming pala. Andyan pa yung gumagastos ng milyon yung ibang mga teams at yung mga player para alagaan yung katawan nila. Tapos makikita mo lang si Nikola Jokic nangangabayo, nagpa-party tapos nagiinom. Tinawag pa dating 7 feet Luka itong si Nikola Jokic dahil sa questionable na conditioning at body type niya. Pwera usog, tanging 2023 season lang ang taon na hindi siya umabot ng 70 games. Siya lang din yung isa sa 4 na player na nakaabot ng 72 games nung 2021 season. Na noon, ang daming mga player ang na-injured at nagreklamong wag na sanang maulit yung ganong setup. Mula 2021, siya din yung MVP candidate hanggang ngayon. 29 points, 12 rebounds, 11 assists, 63% sa field at 43% sa 3-point area. Meron pang isang clip nun sa CCTV si Jokic eh. Kasagsagan ng championship run nila eh. Nakita siyang bumibili ng beer sa isang convenience store. Tinawag na nga siyang umaangat ngayon sa greatest of all time. Expected, dapat madaling ma-injured si Jokic dahil sa mga outside the court habit niya na hindi naman normal na ginagawa ng ibang mga NBA player na nasa level niya. Tapos yung body type at conditioning.
Kaso, ang kondisyon kay Jokic, utak niya. Alam niya kasi kung paano gagamitin yung katawan niya na hindi may injured. Hindi niya ginagamitan ng pagiging athletic at ginagamitan niya pa ng tiyempo. Alam din niya kung paano gagamitin, kung paano gumalaw yung mga ka-teammate niya. Sigurado meron magko-comment, di yan tatagal kung naglaro sa 90s. Pero may kaparehas na tempo at face si Jokic nung 90s. Yung rookie na Tim Duncan. Sa apat na player na nagkaroon ng career-ending injury ngayon tulad ni Haliburton at Tatum, dahil sa medical technology ngayon, gusto ng mga executive na magaya si Kevin Durant na galing din sa parehong injury. Hindi kasi nawala ang pagiging all-star level na laro ni KD. Siya yung standard na makapi ng mga teams para sa mga player nilang nagkaroon ng career-ending injury. Kaso sa dami ng sinabi din dati na next Kevin Durant, wala naman sumunod. Mas malala yung injury pa talaga ang makaka-recover.